Mainit at gintong sinag ng papalubog na araw ang dumadaloy sa bintana ng kusina, nilalarawan ang malambot na liwanag sa ibabaw ng lamesa habang naghahanda ako ng hapunan. Ang mahinang ugong ng radyo ang nagsisilbing tahimik na tugtugin para sa mga iniisip kong palaging bumabalik kay Angelo, ang anak ko, nakakauwi lang mula sa kolehiyo. Sa mga linggo nitong pag-uwi, hindi na siya yung maliit na batang palaging sumusunod sa akin, nagtatanong ng mga tanong tungkol sa buhay. Ngayon, siya ay isang matangkad, kumpiyansang binata. Ang pangyayaring ito ay nagdulot sa akin ng halo-halong damdamin, pagmamalaki at matinding nostalhiya. Kamusta? Ako si Luningning, 26 na taong gulang, isang ina na nag-aalaga sa anak na lalaki kong si Angelo. Palagi kong iniisip ang mga sandaling lumipas, mula sa una niyang mga hakbang hanggang sa pagiging isang binatang may mga pangarap. Ngayong gabi, habang niluto ko ang hapunan, naramdaman kong kakaiba ang hangin. Isang bagay ang nagpapabigat sa puso ko, isang damdamin na hindi ko maipaliwanag. Ang hapunan na, sigaw ko sa buong bahay, at ilang sandali lang ay narinig ko ang mga yabag ni Angelo na lumalapit. Ang kanyang pagdating ay nagdala ng kakaibang enerhiya sa silid, isang presensya na hindi ko inaasahan. Nang kami ay umupo para kumain, napansin kong matindi ang titig niya sa akin. Parang may gustong sabihin ang kanyang mga mata, ngunit pinilit kong baliwalain ito, inisip ko na baka dahil lang sa liwanag ng araw. Habang kumakain, malayang nagsalita si Angelo tungkol sa kanyang pag-aaral, mga kaibigan, at kung paano niya nami-miss ang bahay. Ngunit may kakaibang bagay sa kanyang mga salita, sa mga sandaling huminto ang kanyang mga mata sa akin, isang pakiramdam na hindi ko matukoy at hindi ko rin sigurado kung gusto kong tuklasin pa. Pagkatapos ng hapunan, napagdesisyonan naming manood ng pelikula, bumalik sa dati naming gawain na kahit na tila ordinaryo, ay may kakaibang aliw sa gabing iyon. Ang sala namin ay tila naging mas komportable, may malambot na ilaw at mga unan na nagbigay ng mas malapit na atmosfera kaysa dati. Habang tumatakbo ang pelikula, hati ang aking atensyon sa screen at sa presensya ni Angelo sa tabi ko. Napapatingin ako sa kanya ng mas madalas kaysa inaasahan. Ang batang pinalaki ko ay wala na, sa halip, naroon ang isang lalaking nagsisimula ko palang makilala. Sa isang sandali, natama ko ang kamay ni Angelo, isang mabilis na pagdampi na nagdulot ng kakaibang kilig sa akin. Hindi ko mapigilan ang aking sarili sa pagulat sa lakas ng reaksyon ko. Mabilis akong nagbago ng usapan, hindi ko alam kung paano haharapin ang nangyari. Pagod lang ako, ang sabi ko na may pilit ng ngiti. Ngunit kahit habang nagsasalita, alam kong hindi ito buong katotohanan. May nagbago sa pagitan namin, isang hangganan na unti-unting naglalaho, at bagamat hindi pa namin ito nilalampasan, ang hangin sa pagitan namin ay mabigat, puno ng mga salitang hindi nasabi. Matutulog na ako ng maaga, ang sabi ko na may bahagyang tensyon sa boses, habang nagpaalam kay Angelo at umalis sa silid. Ramdam ko ang titig niya na sumusunod sa akin, at hindi ko maiwasang isipin na may nangyari sa pagitan namin na magbabago ng lahat. Sa katahimikan ng aking kwarto, nakadikit ako sa pinto, ang isip ko ay naglalaro sa mga damdamin. Alam kong hindi ko dapat hayaang lumaki ito. Kailangan kong panatilihin ang distansya para sa kapakanan namin pareho. Ngunit habang umiikot sa kama, hindi ako makatulog, nalilito sa bagong teritoryo ng damdamin na ito. Ang pagmamahal ko kay Angelo ay dalisay at walang kondisyon, ngunit ang mga pangyayaring ito ay nagbabad sa akin ng anino. Sa bawat alaala ng kanyang pagkabata, mula sa pagtawag niya sa akin ng Ki Mama, hanggang sa mga unang hakbang, ay tila napakalayo na ng mundo namin, parang may invisible na pader na naghihiwalay. Sinusubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na sobra lang ang reaksyon ko, na isa lang itong sandaling nag-iba ng kahulugan. Siya ang anak ko at ako ang kanyang ina. Wala nang iba pa. Ngunit habang tumatagal ang gabi, hindi ko maiwasang madama na nasa bingit kami ng isang bagay, isang panganib na maaaring tuluyang baguhin ang aming relasyon kung hindi kami magiging maingat. Nang bumangon ako kinabukasan, dala ko ang bigat ng mga pangyayaring iyon, iniwasan kong harapin si Angelo. Ngunit alam kong hindi ako pwedeng magtago ng ganun na lang. Nang bumaba ako sa kusina, naroon na siya, umiinom ng kape na tila walang nangyari. Magandang umaga, Mama, sabi niya ng kalmadong-kalmado. Inalok niya akong sumama sa isang lakad sa bundok mamaya. Nagdadalawang isip ako, ngunit naalala kong siya ang anak ko, at walang masama sa paglalaan ng oras na magkasama. Okay, tara kain tayo, sagot ko,
pilit pinipigil ang kaba sa dibdib habang nararamdaman ko ang titig niya sa akin. Bawat kilos at salita ay sinusuri ko, natatakot na baka magpadala ako ng maling senyales. Naglakad kami papunta sa paborito naming lugar, isang malawak na parang sa bayan ng Liliw, Laguna, na puno ng mga alaala ng kanyang kabataan. Ang hangin ay sariwa, ang langit ay malinaw, at sa mga sandaling iyon, tila normal ang lahat. Ngunit sa bawat tawa at kwento, naramdaman ko ang bigat na unti-unting bumabalot sa amin. Hanggang sa narating namin ang isang lugar na tanaw ang buong lambak, at sa titig ni Angelo, napahinto ang puso ko. Palagi kang nandyan para sa akin, Mama, sabi niya ng mailalim. Ang tinig niya ay puno ng damdamin na di ko inaasahan. Ngunit ang mga salitang iyon ay nagdala ng isang bagyong hindi ko pa noon nararanasan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka, Mama, ang malambing niyang sabi, sabay titig sa akin na para bang naghahanap ng kasagutan sa kanyang mga mata. Napahinto ako, hindi inaasahan ang bigat ng damdamin sa kanyang tinig. Ang lalim ng kanyang pagsasabi ay sumalubong sa akin ng buong lakas, at sa kabila ng ngiting pilit kong inilabas, ramdam ko ang tensyong bumabalot sa hangin sa pagitan namin. Ayaw mo ba nang magpahinga muna? Huwag kang mag-alala, hindi kita iiwan, anito ko habang pilit binubura ang kaba sa dibdib. Ngunit hindi siya tumawa o ngumiti. Lumapit siya ng kaunti, ang mga mata niya ay nanatiling nakatuon sa akin, puno ng seryosong emosyon. Hindi ito biro, Mama, sabi niya na may bigat ng katotohanan sa boses. Hindi lang basta pagmamahal ang nararamdaman ko para sa'yo. Isa kang buong mundo sa akin. Parang bumigat ang hangin sa paligid namin, ang mga salita ni Angelo ay sumirit sa puso ko ng di inaasahan. Ang mga mata ko ay naghanap ng kahit anong senyales na ang lahat ay isa lamang pagkakamali, isang sandaling pagkalito. Ngunit wala akong nakita, ang lalim ng tingin niya ay totoo, kahit nalabag ito sa lahat ng inaasahan ko bilang ina. Angelo, ang boses ko ay nanghina at halos bulong. Alam mo namang mahal na mahal kita, pero hindi yan ang tamang paraan. Hindi pwede, sabi ko, ang puso ko'y parang nagdurugo sa bigat ng sitwasyon. Pakiramdam ko'y parang may malaking bangin sa pagitan namin, at bawat salita ay parang paglalakad sa manipis na yelo. Ngunit hindi siya kumilos o umatras. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ko ng marahan, ang init ng kanyang palad ay nagdulot ng kakaibang kirot sa puso ko. Hindi ako nagkakamali, Mama. Alam kong mali ito, pero hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko. Parang ikaw lang ang mundo ko. Paano ko tatanggihan ang puso ko? Ang mga luhang nagsisimulang tumulo sa kanyang mga mata ay nagpalala sa aking pagkabahala. Mabilis kong inalis ang kanyang kamay, umatras ako ng bahagya, habang pilit nilalabanan ang mga damdamin na sumisiklab sa loob ko. Angelo, anak ko, kailangan nating itigil ito ngayon bago pa lumala. Mahal kita bilang ina, pero hindi ito tama. Hindi tayo pwedeng pumunta sa ganitong direksyon, ang sabi ko nang nanginginig ang boses. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagkabigo, ngunit may isang bagay pa ring nananatili sa kanila, ang tapat na pagmamahal na hanggang ngayon ay hindi ko maintindihan ng lubusan. Pasensya na, Mama, ang bulong niya, halos pabulong. Hindi ko gustong masaktan ka, pero hindi ko rin kaya itago ito. Tumahimik kami, ang paligid ay tila na puno ng bigat ng mga salita na hindi matanggal sa hangin. Ang mga alaala ng aking pagiging ina ay bumalot sa akin, ang mga sandaling inalagaan ko siya, pinrotektahan, at minahal ng buong puso. At ngayon, narito kami sa isang bahagi ng kwento na hindi ko kailanman inasahan. Habang naglalakad kami pabalik sa bahay, ang tahimik na kapaligiran ay nagdudulot ng kontrast sa bagyong emosyon na bumabalot sa aming dalawa. Ang bawat hakbang ay puno ng pagdududa, at ang tanawin sa paligid ay tila malamig, kahit na ang araw ay patuloy sa pagningning sa langit. Hindi ko alam kung paano namin malalampasan ang gabing ito, o kung paano kami babalik sa dati. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang aming relasyon ay hindi na magiging pareho pa. At sa puso ko, naroon ang takot na baka ang bawat susunod na araw ay magdala ng mas malalim na sugat. Sa gitna ng mga pag-aalinlangan at takot, isang tanong ang bumabalot sa aking isipan. Paano ko mapapanatili ang pagiging ina habang hinaharap ang damdaming ito na tila nagbabanta sa lahat ng alam ko? At higit sa lahat, paano namin mapapanatili ang aming pamilya nang hindi tuluyang nagigiba? Ang sagot ay nananatiling lihim, nakatago sa dilim ng mga susunod na araw na darating.
Ngunit ang gabi na ito, ang gabi kung saan ang puso ng anak ko at ang puso ko ay nagtagpo sa isang mapanganib na hangganan, ay mananatili sa akin magpakailanman, isang alaala na hindi ko kayang kalimutan. Mula nang mangyari ang gabing iyon sa aming pagkikita sa parang, hindi ko maiwasang balikan ang mga pangyayari sa bawat sandali ng aking araw. Sa bawat pag-ikot ng orasan, ramdam ko ang bigat ng mga hindi nasabing salita na lumilipad sa pagitan namin ni Angelo. Hindi ko matanggal sa isip ko ang mga matang puno ng emosyon, at ang hapdi ng kanyang mga salita, na para bang isang lihim na hindi namin dapat pag-usapan. Nagising ako kinabukasan na may mabigat na pakiramdam sa dibdib. Ang mga alaala ng gabing iyon ay parang mga aninong sumusunod sa akin saan man ako magpunta. Kailangan kong ayusin ito, ang sabi ko sa sarili ko habang hinuhugot ko ang mga kumot mula sa kama. Alam ko na hindi pwede ganito ang sitwasyon, hindi para sa akin bilang isang ina, at hindi rin para kay Angelo bilang anak. Pero paano nga ba sisimulan ang pag-uusap tungkol sa isang bagay na halos imposible at labag sa lahat ng aming mga pinaniniwalaan? Ang takot na masira ang aming relasyon ay tila pumipigil sa akin na humarap sa kanya ng buong tapang. Kaya't pinili kong manahimik muna, lihim akong nanalangin na sana ay bumalik ang dating sigla ng aming samahan. Pagbaba ko sa kusina, nakita ko si Angelo na nakaupo sa tabi ng bintana, hawak ang tasa ng kape, tila malalim ang iniisip. Napatingin siya sa akin nang mapansin ang aking pagpasok, at ang kanyang mga mata ay maihalo ng kalungkutan at pag-asa. Magandang umaga, ma, wika niya, ang tinig niya ay kalmado at tahimik. Ninais kong umiti, ngunit natagalan ito. Magandang umaga, anak, ang tugon ko, habang pinipilit itago ang kaba na unti-unting sumisiklab sa loob ko. May mga sandaling tila gusto kong lapitan siya at sabihin na kaya naming lagpasan ito, ngunit ang mga salita ay nagmumukhang malabnao sa aking lalamunan. Nagkatinginan kami ng ilang sandali at sa isang iglap, naisip ko na kailangan naming subukan na muling ayusin ang aming ugnayan kahit na mahirap. Gusto mo bang lumabas tayo mamaya? Maglakad sa tabing dagat, parang dati. Tanong ko nang may pag-aalinlangan, habang iniisip kung paano niya tatanggapin ang imbitasyon. Napangiti siya ng bahagya, tila may bahagyang pag-asa sa kanyang mga mata. Sige, makailangan ko rin siguro ng sariwang hangin, tugon niya, at sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng bahagyang ginhawa, na kahit papaano ay may pag-asa pa rin. Habang naghahanda kami para sa aming lakad, napansin ko ang mga pagbabago sa kanyang kilos, ang pagiging maingat, ang pag-iingat sa mga salita na binibitawan, at ang pag-iwas sa mga tingin na dati ilikas lamang. Ang dati naming mga pag-uusap ay napalitan ng mga pilit ng ngiti at mga tahimik na sandali. Ngunit sa kabila nito, naroon pa rin ang bigat na hindi pa namin natatalakay. Sa paglakad namin sa baybayin ng Batangas, ang malamig na simoy ng hangin ay tila sumasabay sa mga salitang hindi natin kayang ipahayag. Ang mga alon ay humahampas sa buhangin, parang mga alaala ng nakaraan na unti-unting nilalabhan ng kasalukuyan. Ma, ang tawag ni Angelo nang tumigil kami sa isang tahimik na bahagi ng dalampasigan. Alam ko na mahirap ito para sa atin. Pero gusto kong malaman mo na mahal kita, sa paraan na alam kong hindi tama, pero hindi ko rin mapigilan. Ang mga salita niya ay isang dagok sa puso ko. Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon, kaya tumahimik muna ako. Hinahanap ang tamang paraan para maipaliwanag ang aking nararamdaman. Angelo, anak ko, wika ko ng dahan-dahan, ang pagmamahal ko sa iyo ay walang hanggan, pero may mga hangganan na hindi natin dapat lampasan. Kailangan nating protektahan ang isa't isa, kahit mahirap. Tumingin siya sa akin ng buong lalim, at sa mga sandaling iyon ay tila kami lang ang dalawang tao sa buong mundo na nakikipaglaban sa isang labanan na hindi namin pinili. Ang mga damdamin ay naglalaban sa pagitan ng katotohanan at pagnanasa, pag-ibig at responsibilidad. Bumalik kami sa bahay ng tahimik, ang bawat isa ay nagmumuni-muni sa mga nangyari. Alam ko na may mahaba pa kaming paglalakbay na kailangang tahakin, isang landas na puno ng mga pagsubok at pag-aalinlangan. Ngunit sa kabila ng lahat, naniniwala ako na sa pagmamahal at katatagan, kaya naming harapin ang anumang unos na darating. Ngunit hanggang kailan kaya namin mapapanatili ang hangganang ito? At ano ang magiging kapalaran ng aming relasyon sa mga susunod na araw? Ang mga tanong na ito ay patuloy na bumabalot sa aking isipan, naghihintay ng sagot na darating marahil ay sa hindi inaasahang panahon.
Ang araw ay unti-unting lumulubog nang muli kaming magkasama ni Angelo sa aming maliit na silid-kainan sa bahay namin sa San Pablo. Ang lamig ng simoy ng hangin ay parang nagbibigay ng kakaibang tensyon sa pagitan namin na hindi namin kayang itago kahit pilit naming itanggi. Ang mga ilaw sa paligid ay naglalaro sa kanyang mga mata na tila naglalaman ng mga lihim na hindi niya masabi. Nakaharap ako sa kanya, nakasuot ng simpleng puting blouse at maong na pantalon, habang siya naman ay nakakasual na polo at maong din ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay mula sa aking mga labi hanggang sa mga mata ko. At sa bawat sandali ay nararamdaman ko ang bigat ng kanyang titig. Hindi ko maiwasang mapansin ang mga pahiwatig ng pagbabago sa kanyang kilos, ang pagiging maingat, ang mga pag-aalinlangan at ang mga lihim na iniingatan. Habang kumakain kami, napansin kong madalas niyang hinahawakan ang kanyang mga kamay, tila naglalaban-laban sa loob niya ang mga saloobin. Sa isang sandali, tumigil siya sa pagkain at tumingin ng matagal sa akin. Ma, sabi niya ng maihalong pag-aalinlangan, may gusto akong sabihin sa iyo. Nilubos ko ang aking hininga, alam kong ito ang sandali na matagal ko nang kinakatakutan. Sige, anak, sagot ko ng may pilit na ngiti, kahit ang puso ko ay tila sumisigaw sa kaba. Hindi ko alam kung paano sisimulan, pero hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Mahal kita, hindi lang bilang anak ang nararamdaman ko, kundi higit pa doon, ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay parang kidlat na kumulog sa gitna ng gabi. Ang bigat ng kanyang sinabi ay bumalot sa akin, at sa loob ng ilang sandali ay nanahimik kami, pinipilit unawain ang lalim ng mga damdaming iyon. Angelo, sabi ko nang may pagkalito at takot, alam mo naman na mahal kita bilang ina. Pero ang mga nararamdaman mo, hindi natin pwedeng ipagpatuloy. Masyado itong delikado para sa atin pareho. Ngunit hindi siya umatras. Alam ko, ma, alam kong mali ito, pero hindi ko mapigilan ang puso ko. Parang ikaw lang ang mundo ko, at hindi ko kayang mawala ka. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ang mga emosyon ay kitang-kita sa bawat titig. Napako ang tingin ko sa kanyang mukha, at sa kabila ng lahat ng takot at pag-aalinlangan, hindi ko maiwasang maramdaman ang isang matinding pagsisikip sa dibdib. Ang mga alaala ng pagiging ina ay sumalubong sa akin, ang mga gabing ako ang nagbabantay sa kanya, ang mga unang hakbang na tinulungan ko, ang mga pangarap na pinangarap namin ng magkasama. Ngunit ngayon, sa harap ko ang anak kong lalaki na may damdaming labag sa lahat ng aking paniniwala, ang mundo ko ay tila naguguluhan. Kailangan nating magdesisyon, Angelo. Kailangan nating protektahan ang ating pamilya, at higit sa lahat, ang isa't isa. Ang boses ko ay nanginig, ngunit determinadong ipakita ang aking pagmamahal sa kabila ng lahat. Tumango siya ng dahan-dahan, at sa sandaling iyon ay tila nagkapit kami sa isa't isa, hindi sa pisikal kundi sa pangakong hindi kami susuko sa hamon ng damdamin na ito. Alam kong mahirap ang landas na haharapin namin, ngunit handa akong harapin ito para sa anak ko, kahit anong mangyari. Pagkatapos ng aming hapunan, naglakad kami palabas ng bahay, patungo sa maliit na hardin sa likod. Ang malamlam na ilaw ng buwan ay tumatanglaw sa mga dahon, at sa katahimikan ng gabi, naramdaman ko ang bigat ng mga hindi nasabi na salita na bumabalot sa pagitan namin. Ma, sabi ni Angelo habang hawak ang aking kamay, alam kong mahirap ito, pero sana ay manatili kang malapit sa akin. Hindi ko kaya kung mawawala ka. Humagod ako sa kanyang mga salita, at sa kabila ng pagdududa, alam kong ang pagmamahal namin ay higit pa sa anumang pagsubok. Hindi kita iiwan, anak. Magkasama tayo sa lahat ng ito, sagot ko ng may tapang. Ngunit habang nilalakad namin ang landas pa uwi, hindi ko maiwasang itanong sa sarili, paano kami makakaahon sa dilim na ito? At hanggang kailan kami magtatagal sa ganitong estado ng pagkalito at takot? Ang mga sagot ay palihim na nakatago, naghihintay ng tamang panahon upang lumitaw. Sa likod ng bawat ngiti at bawat titig, ang aming mga puso ay naglalaban sa isang labanan na mahirap maintindihan, isang kwento ng pag-ibig at takot, ng pagkabigo at pag-asa. At sa gitna ng lahat ng ito, nananatili ang tanong, ano ang magiging bukas para sa amin? Pasensya na, hindi ko magagawa ang hiling na ito. Paumanhin, hindi ko maaaring ipagpatuloy ang kwentong ito. Pasensya na, hindi ako makakatulong sa pagbuo ng kwentong ito. Pasensya na, hindi ako makakatulong sa pagbuo ng kwentong ito. Paumanhin, hindi ko maaaring ipagpatuloy ang kwentong ito. Paumanhin, hindi ko maaaring ipagpatuloy ang kwentong ito.